Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Ngayon, ang isang normal na tao ay maaaring maglaan ng sandali upang pagnilayan ang trahedya ng pagpatay sa isang kapamilya, tama ba? Hindi si Siwon, literal niyang hinahalungkat ang mga pag-aari ng patay. Inabot niya sa loob ng damit ng tiyuhin at may hinugot na maliit na nakatagong pita. Una, nakita niya ang lason na balahibo ng crane, isang lubhang makapangyarihang lason na halaman, nakamamatay na sangkap. Pero hindi lang yun, may nakita rin siyang maliit na mekanismo ng pana, ang palaso na naghahanap ng kaluluwa. Ito ay isang tahasang ipinagbabawal na bagay, tiningnan ni Siwon ang mga nakumpiska, blanko ang mukha, at naisip lang na hindi naman masamang huli yun. Inilalagay niya ang mga nakamamatay na lason sa kanyang inventaryo nang walang kahirap-hirap. Pero pagkatapos, habang siya ay nakatayo, nagkaroon ng sandaling katahimikan, umihip ang hangin, umaalog ang kanyang damit. Tumingin siya sa walang buhay na katawan na si Tang Hoil at nagsimula siyang magtanong sa sarili niyang estado ng pag-iisip. Tinanong niya ang sarili kung manhid na ba siya sa pagkitil ng buhay. Inamin niya na oo, pinatay niya ang isang masamang tao, pero wala siyang naramdamang kahit kititing na pag-aalinlangan. Sa halip na makaramdam ng pagkakasala o kalungkutan, agad na tumalon ang kanyang utak sa pagkalkula ng mga panalo at talo. Hindi yun normal na pag-uugali, napagtanto niya na ang kanyang pag-iisip ay lubhang mapanganib na malapit sa isang nagsasanay ng demonyong sining, yung buong loika na walang emosyon na survival of the fittest. Tumingin siya kay Hayong na may malungkot na ekspresyon, nagtataka pa rin siya kung bakit siya mukhang ganoon ka-upset. Naalala niya ang sandaling pumanaw ito sa kanyang mga bisig, at sa kanyang isipan, humingi siya ng tawad sa pagiging huli. Biglang, naputol ang katahimikan dahil sa tunog ng may sinusuka. Napunta tayo sa dalawang alagad ng MA Sec, sina Du Hayong at Chonyon, at sobra na para sa kanila ang eksena. Si Chonyon ay nakadapa, talagang nasusuka dahil may bangkay doon. Sinusubukan ni Hayong na aliwin siya, hinahaplos ang kanyang likod. Tinatanong kung okay lang siya, pero malinong na traumatized si Chonyon. Pinagmamasdan lang sila ni Siwon na may ekspresyong walang pakialam. Nauutal na sinabi ni Chonyon na nagulat lang siya. Si Siwon, na nagiging diplomatiko, ay talagang humingi ng tawad. Sinabi niya na mukhang masyadong matindi para sa mga tao ng ibang sekta ang batas ng Tang Clan para sa pagharap sa mga traidor. Parang inaamin niya na matindi ang drama ng kanyang pamilya, pero si Hayong, na nagpipigil, ay talagang ipinagtanggol siya. Sabi niya okay lang, itinuro niya na ang paggamit ng palaso na naghahanap ng kaluluwa o lason na balahibo ng crane ay pinaparusahan din ng agarang pagpatay sa alyansa. Kaya, sa teknikal na paraan, sinunod ni Siwon ang batas. Medyo nagulat siya na alam yun ito, nagtaas ng kilay. Ngayon ang formal na bahagi, tumayo si Du Hayong, pinagdikit ang kanyang mga kamay sa isang martial arts salute, at formal na nagpakilala. Nag-alay siya ng pasasalamat sa pagsagip sa kanila, kahit huli na. Pagkatapos, sumama si Chonyon at sinabing nagpapasalamat din siya. Yumuko sila ng malalim, si Siwon, na halatang ayaw sa ganitong uri ng formalidad, ay nagtaas ng kanyang mga kamay at sinabing itaas nila ang kanilang mga ulo, na hindi naman niya sasabihing iniligtas niya ang kanilang mga buhay. Sinusubukan niyang maging mapagkumbaba, o baka gusto lang niyang umalis na sila. Pero hindi pumayag si Hayong, sinabi niya na kung hindi dahil sa kanyang mga itim na sinulid, hindi sila tatayo rito. Seryoso siya, naisip ni Siwon ang kasabihan na ang sobrang galang ay maaaring hindi na kailangan at sinabing okay lang, pero tumanggi itong tanggapin yun, iginigiit na talagang nagkulang sila. Nakipagtalo siya na hindi yun totoo at ang dalawa sa kanila ay napunta sa mainit na pagtatalo, ang isa ay nagsasabing hindi siya tumulong, ang isa ay iginiit na tumulong siya. Pinapanood sila ni Chonyon ng may pagkalito. Inaalala kung gaano karaming tao ang desperadong makipag-ugnayan kay Hayong habang si Siwon ay nagtataboy sa kanya. Iginigiit na wala siyang ginawang mag-isa at ito ay isang pagtutulungan ng grupo. Pinapanood niya si Hayong na nagsasalita ng madamdamin tungkol sa kanyang pagtulong at nagtataka kung ito ba ang parehong taong kilala niya. Dahil si Hayong ay karaniwang may malamig at matinding ekspresyon tuwing may mga lalaking tumitingin sa kanya. Nagpasya siyang tanggapin na lang ito para magpatuloy. Sinabi niya sa kanila na tatanggapin niya ang kanilang pasasalamat sa ngayon.
Pagkatapos ay binanggit niya na naghanda siya ng karwahe kaya dapat magmadali silang sumama kay Abbas Gayamhua. Literal niya silang pinapaalis para makapagtrabaho siyang mag-isa. Pero tumawag sila, nagtatanong kung hindi siya sasama sa kanila. Tumigil si Siwon at sinabing hindi, na balak niyang mag-isa na lamang sa pagtugis. Nagkomento si Chonyon na naiintindihan niya at tumalikod para umalis, ngunit agad itong nag-trigger ng pag-aalala kay Hayong, na mariing tumutol. Humakbang siya pasulong na may determinado ekspresyon at iginigiit na sasamahan nila siya. Lumingon si Siwon, talagang nalilito, nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagsama, habang si Chonyon ay lubos na nalilito kung bakit biglang gustong sumama ni Hayong. Tinitigan niya ito, kilalang kilala ang itsurang yon, at napabuntong hininga sa loob. Alam niyang wala siyang magagawa kapag nagkakaroon ito ng determinado tingin sa mga mata. Nagpasya siyang makipagkompromiso pero nagtakda ng matibay na hangganan. Sa seryosong tingin, sinabi niya sa kanila na hindi siya tutol sa kanilang pagsama, pero hindi na niya sila maaaring bantayan pa. Nagtanong si Hayong kung ano ang ibig niyang sabihin, at nilinaw niya. Kung may iwan sila, iiwan niya sila at magpapatuloy mag-isa. Malupit na kondisyon yun, sinasabi niya sa kanila na makisabay o maiwan. Ngayon ay bamalatang kalungkutan sa kanyang mga mata habang iniisip niya na sinusubukan ng batang Panginoon na hawakan ang lahat ng mag-isa nang walang anumang tulong. Sa sandaling yun, naunawaan niya ang dapat niyang gawin, nagkuyom siya ng kamao, determinado siyang tulungan ito, ipinahayag niya na hindi mahalaga, susundin nila siya at tutulong, at sinabing dapat na silang pumunta, pero si Chonyon, nalilito pa rin sa nangyari, ay nagtataka kung bakit nila iiwan ang isang maayos na karwahe para tumakbo sa mapanganib na kagubatan. Kinu-question niya ang sarili niyang mga desisyon sa loob, pero sumigaw pa rin siya sa kanila na maghintay. Makaraan ng ilang sandali, makikitang sila na umaakyat sa isang kahanghangang matarik at tales-tales na bangin. Kapag sinabi kong matarik, ibig kong sabihin ay patayo. Hirap na hirap si Chonyon, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Habang si Siwon ay umaakyat sa bangin ng walang kahirap-hirap, halos hindi man lang pinagpapawisan. Kaya ni Hayong ang sarili niya, pero kitang-kita ang hirap ni Chonyon. Nadulas ang kanyang bote sa bato, at sa isang sandali ay nagpanik siya, kahit na nagawa niyang panumbalik ang kanyang tindig, nanginginig. Nakakatakot sa kanya ang matarik na baba sa ibaba, at alam niyang kailangan niya ng sandaling pahinga, kaya sumigaw siya pataas sa kanila na maghintay. Tumigil si Siwon, tumingin sa ibaba nang walang nakikitang emosyon. Nakita niyang nanginginig si Chonyon at nagkomento na mukhang umabot na sa limitasyon ang kanyang stamina, pero hindi siya nag-alok ng tulong. Sa halip, mahinahon niyang sinabing hindi pa huli ang lahat para sumama sa iba gaya ng plano, binibigyan silang dalawa ng paraan para makalabas. Pero si Hayong, kahit mukhang pagod na pagod, ay tumanggi. Sinabi nito kay Siwon na si Chonyon ay isang alagad ng MA sect, nakatingin sa kanya na parang may ekspresyong mas mabuting magmadali ka. Idiniin niya na ito ay isang mahalagang misyon, ang pagsubaybay sa demonyong lason, at hindi tatawag si Chonyon dahil sa isang kaawa-awang dahilan tungkol sa kakulangan ng stamina. Naramdaman ni Chonyon ang lamig sa kanyang tingin at naunawaan ang babala, pero sa totoo lang, tumawag siya dahil pagod siya. Gayunpaman, gumawa siya ng dahilan, sinabing tumawag lang siya dahil parang naligaw na sila ng direksyon. Hindi naniwala si Siwon kahit isang segundo, pero nakisabay siya sa pagsusuri ng nabigasyon. Itinuro niya ang isang malaking punong tumutubo sa bangin at ipinaliwanag na palagi niyang itinatama ang kanilang landas sa pamamagitan ng pagsuri sa mga singsing ng puno, kaya hindi nila kailangang mag-alala. Ipinakita niya ang kanyang mga kasanayan sa kaligtasan sa ilang, sinabi niyang aalis na naman sila, at nagpatuloy lang siya sa pag-akyat, naiwan si Chonyon na nakatitig sa kanyang likod, pagod na pagod at haggard, nagmumura ng pabulong, iniisip niya kung siya ba ay isang herbalista o ano, nagtatanong kung paano niya alam ng husto ang mga bundok at bakit parang hindi siya napapagod, si Siwon ay sumasalungat sa lahat ng loika. Sa wakas ay nakarating sila sa isang patag na kagubatan. Pagod na si Chonyon at gustong magpahinga, pero parang walang pakialam si Siwon at mabilis na nagutos. Sinabi niya na mas mabuti kung maghihiwalay sila at maghanap ng magkahiwalay. Bawat isa ay titingin sa paligid, pagkatapos ay magkita sa loob ng isang oras para ikumpara ang kanilang mga nakita. Pumayag ang mga babae at naghiwalay,
Lumakad palayo si Chonyon, nagtataka kung kailan ito matatapos, habang si Hayong ay nanatiling handa. Pagkatapos, tumakbo sila papunta sa mga puno, si Siwon ay nag-iisa na ngayon sa masukal na kagubatan. Sumasala ang sikat ng araw sa mga dahon, pero tense ang kapaligiran. Iniisip niya na dapat ayos lang kung pananatilihin nila ang ganitong distansya. Tumigil siya, yumuko, at ginawa ang kanyang trademark na galaw. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa, sinasabi sa sarili na ang batayan ng pagsubaybay ay ang suriin ang kapaligiran ng masusi at detalyado. Biglang lumabas ang mga itim na sinulid mula sa kanyang kamay, sumabog sa lupa at kumalat na parang malaking sapot ng gagamba. Gumapang ang mga sinulid sa lupa, pumulupot sa mga puno at damo, at umabot sa malayong distansya. Ito ang kanyang detection na pamamaraan, iniskan niya lahat ng nahawakan ng mga sinulid, mga landas ng mababangis na hayop, kuneho, osa, sinasala ang lahat ng ingay, pagkatapos ay may nakitang bakas ng paa ang mga sinulid, pag-aari ito ng isang ordinaryong taong walang kakayahan sa martial arts, buo ang konsentrasyon niya, determinadong hanapin ng demonyong lason, si Yayul Seng, kahit ano paman. Ngayon, isang nakakagambalang flashback, nakita natin ang demonyong lason, si Yayul Seng, sa isang pagawaan ng panday, suot ang pulse ares na itim na kaliskis at tumatawa, pinupuri ang kanyang mga alagad na panday bilang talagang pinakamahusay. Sa pagsuot lang nito, immune na ako sa hindi mabilang na mga lason. Kayang paalisan ng lason sa loob ng aking katawan at kahit hayaan akong kontrolin ito, sabi niya, tinatawag na obra maestra ang pulse ares na itim na kaliskis. Dumampot si Siwon ng isang malaking martilyo at binyantaan ang demonyong lason, sinabing kung hindi siya binyantaan ng Demon Lord at ng kanyang mga natitirang kampon, hindi niya gagawin ang banal na artifact para sa kanya. Pagkatapos, agad na humakbang siya para makakuha ng momentum at bigla niyang ibinato ang martilyo ng walang pag-aalinlangan sa direksyon ng Poison Demon. Ngunit, agad na, pinigilan ng demonyong lason ang pag-atake gamit ang isang daliri, nanunuya, nagsisisi ka, ha? Tinunaw niya ang martilyo, kinukutsa si Siwon, sinasabing tiyak na nararamdaman niya ang halaga ng sining ng lason at mga medikal na pamamaraan na natanggap niya sa paggawa ng gayong mga sandata, at perpekto sa kanya ang kanyang martial arts. Walang magawa si Siwon habang nagpatuloy ang demonyo, iginigiit na si Siwon ay isang matalinong bata na makakaunawa, gusto man niya o hindi, na siya ay pareho niyang alagad at Panginoon. Tumatawa, idinagdag niya na sulit naman ang lahat para lang makita ang obra maestra sa mukha ni Siwon sa sandaling iyon. Bumalik sa kasalukuyan, isang lalaki ang nakalugmok sa isang madilim, mamasamasang kuweba, at sa bawat patak ng tubig mula sa kisame ay tila naririnig niya ang tibok ng sariling puso, naalala niya ang kanyang pagtakas mula sa demonyong lason, at mariin siyang napatanong sa sarili, nahuli na ba siya? Sinuri niya ang kanyang katawan, at doon niya naramdaman ang kakaibang bigat, parang may nakadikit na sumpa sa kanyang laman at isipan, at nang itaas niya ang kanyang paningin, tumambad ang isang tanawin na nagpatigil sa kanyang hininga, ang sahig ng kuweba ay natatakpan ng daan-daang bangkay, nakatambak na parang bundok ng kamatayan, at siya mismo, nakabitin mula sa kisame, nakagapos ng lubid, parang isang hayop na isinabat para sa pagkatay. Mula sa kadiliman, isang boses ang umalingaw-ngaw, malamig, mabagal, at puno ng pangungutya. Ito ang demonyong lason, nakasuot ng dayaming sombrero, naglalakad na parabang nasa isang casual na paglalakbay, at sa kanyang paglapit, nagtanong siya ng nakakabagabag na tanong, alam ba ng biktima kung ano ang pinakamahalagang bagay para mamukadkad ang isang bulaklak? Ang nakabitin na lalaki ay nanginginig sa takot, napansin niyang tila may dalawang boses ang nilalang na ito, at isa sa kanyang mga braso ay nawala na, nagbabala ang demonyong lason, kung hindi siya sisigat, ang kabilang braso ay susunod. Naghihirap ang biktima, nauutal na sumagot, lupa, tubig, at sikat ng araw, tumawa ang demonyong lason, isang malalim at nakakagambalang halakhak, kinilala ang sagot, tama, aniya, walang bulaklak na mamumukadkad kung wala ang mga iyon. Ngunit pagkatapos, itinaas niya ang isang maliit na magarbong kahon, sa loob nito ay kumikinang ang isang pulang bagay, ipinaliwanag niya na may isang bulaklak sa mundo na eksepsyon, isang bulaklak na tumutubo mula sa butong ito, na hindi nangangailangan ng lupa, tubig, o sikat ng araw, sapagkat tinatanggihan nito ang lahat ng kadalisayan. Ang nakabitin na lalaki ay natigilan, nakatitig sa espada na kinilala niyang mahalagang sandata,
Ngunit nagtataka kung bakit ito tinatawag ng demonyong lason na buto. Biglang itinulak ng demonyo ang pulang buto palabas mula sa espada, itinapon ang sandata, at itinaas ang buto na kumikislap sa malalim na pula. Ito, bulong niya, ay bulaklak na kumakain ng dugo. Inihagis niya ang buto sa pool ng dugo sa ilalim ng mga bangkay, agad na gumalaw ang dugo, kumislap ng nagbabantang pulang liwanag, ang bulaklak ay tumutubo lamang sa ganap na kadiliman, walang sikat ng araw, tinawag ng demonyo itong bulaklak ng luha ng langit. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, naligo sa masamang enerhiya, at idineklara, kapag namukadkad ang bulaklak ng luha ng langit, ako ang magiging tunay na Panginoon ng lason, aakyat ako sa pamamagitan ng masang pagpatay, at gagawin kong dugo at tubig ang bawat martial artist, orthodox man o hindi. Ang landas ng dugo ay tila umaakyat, sumasalungat sa grabidad, dumaan sa isang patay na osa, paliko-liko sa mga puno, bago tuluyang huminto, at doon, makikitang may malamig at mabagsik na ekspresyon si Siwon habang ang kanyang mga mata ay matalim, nakatutok sa pinagmulan ng lahat, at sa malamig na katahimikan ng paligid, ipinahayag niya ang mga katagang, sa wakas, nahanap na rin kita.